Hello guys, so good evening. This is your Codec, Alden Altamarino signing on. Alright, so eto meron tayo ditong Lenovo laptop. Lenovo Chromebook. So this is Lenovo ThinkPad Chromebook. Hindi masyadong kita. Right, so basta ito ay Lenovo ThinkPad Lenovo ThinkPad Chromebook. So this is third generation. Ayan, so si customer nag-request siya na i-convert into Microsoft or operating system. So Windows operating system kasi iba naman kasi yung Chromebook operating system natin. Yan, but then the problem with this, alam nyo ba? So yan pinakang problema nito. Low storage siya. Tingnan natin yung disk PC. Then ito, local disk C, 879 MB free out of 14 GB. So, 16 GB yung nito, eMMC. So, hindi naman siya SSD, hindi naman siya HDD, kundi eMMC. Ibig sabihin ng eMMC, yan yung chipsets na lang, parang RAM storage siya ng cellphone. So, ganun na lang yung eMMC. And, napakababa, 16 GB, but then in reality, 14 GB lang yung capacity niyan. So take note, lahat ng mga binibili natin ng mga storage, for example, 32 GB, so hindi naman yan exactly 32 GB, 29 GB lang yung niyan. Kagaya nito, 16 GB, so 14 GB lang yung pinakang niya. Yung talagang pinaka-maximum niya. So as per requested nga ni customer, so yan, ininstall na natin siya ng Windows 10 operating system. So, how to install Windows 10 operating system? Meron ako dito. Tingnan nyo na lang sa playlist ko kung paano nga ba i-convert yung Chrome OS into Windows operating system or OS. So, meron tayo niya. May dalawang video na tayo niyan. So, nakapag na tayo. Medyo mahirap pero kaya naman. Ito, yung problema nito ay unexpectedly. So, kaya pala wala akong nakikitang SSD or HDD sa likod or sa loob mismo ng system kasi naka-eMMC siya which is only 16 GB but then in reality 14 GB. So, yun na nga. Alright. So, that's why yung ginawa natin, bumili tayo ng SD card. Yan. Hindi masyadong kita. So, 1 TB SD card na SanDisk, bumili tayo via online. So, ito na lang yung gagamitin natin para maging storage. So, insert na natin siya sa Ayan. Then, lalabas yan dyan. Ayun. So, yung SD card na yon nilagyan ko na siya ng, finormat ko na siya into NTFS. So, finormat ko na siya into NTFS. Then, nilagyan ko siya ng volume label which is data. So, close ko na siya. Double click. So, nilagyan ko na din siya ng programs na folder. Ayan. Okay. So since low storage na siya, hindi na tayo pwede mag-install dito. So, paano nga ba mag-install? So, gamit yung natin. Kuha tayo ng flash drive. So, medyo malabo kasi nakafocus tayo mismo sa ating yan. So, sa monitor or sa LCD mismo ng laptop. Kaya pag may pinapakita tayo, medyo malabo. Yan. So, data D. Oops, naging data F na siya. Nag-change siya. So, yung USB is data D, drive D. So, open natin yan. So, before that, muna tayo? Type muna tayo. Search muna tayo, Windows. Yan. Oops, Windows. Hindi ko pa makita yung iba. Security. Okay, so let's proceed to Windows Security Settings. Then, i-turn off muna natin yung, niya. Yan.
sa virus threat protection, then manage. Then your real-time protection, i-turn off muna natin. So si real-time protection guys, siya yung pinakang antivirus na ng system. Ng Windows 10. Mostly, halos lahat naman, may mga lahat ng mga Windows 10 operating system, Windows 11, palagi na yan, mayroon na yung real-time protection. So, siya yung nagbablock ng mga unauthorized program or pirated or virus infected ng mga programs na hindi makapasok sa system. Okay, this time. So, install na lang tayo ng Microsoft Office. Okay, so sabi ni customer, kung gusto niya daw WPS. Kasi si Microsoft Office, so nag-expire. Then, sabi ko sa kanya, palitan na lang natin, Microsoft Office din siya, pero 2007, hindi siya nag-expire kasi meron siyang old version siya, pero okay pa naman tong gamitin. Now, then, as per advice nga, dahil nga sa low storage to, so, ito na lang yung natin ilagay. Okay? Sige, Microsoft Office 2007 tayo. Then, key. Yan. Kasi yung, may bayad na kasi yun, copy. Ito na ba? Sige, try muna nga natin yung iba. Wait lang, yung Office 10 na lang yung gawin natin or ilagay natin. So, wait lang guys ha. Yan. Try na nga natin yung Windows 10. Okay. USB. Yan. So, Office 10. Okay. So, install nga natin to. Yes. Medyo advanced na din yung Office 10. Parang yung features niya, mayroon lang siyang pakakaiba. Kaunti lang. So, 2016, 2019, or Office 365. Then, customize tayo. Ayan. So, sa customize naman guys, so since mababa yung storage natin, then ilalagay natin siya doon sa nako, para may problema. Nawala naman yung storage natin. Ayun, nawala. Nawala yung natin. Yung SD card. Ayan, i-remove natin yung SD card. Ayan, tinanggal natin. Ibalik natin. So, ito yung nagiging problema ng SD card na to. Ayan. Detected na naman siya. Data F. Okay. Sige nga. Close nga natin to. Okay. So, dito guys, wag na natin i-install yung mga naman, alwa yung EnfoFat, wag na natin na lang natin, then OneNote, wag na natin yan kasi hindi naman yan masyadong gamit. Outlook, okay, so yan. So, lang na yung Visio, Microsoft, ito, itira lang natin yung talagang makailangan lang. Halimbawa, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, Visio, then PowerPoint. So, sila lang yung i-install natin. So, punta tayo doon sa File Location tab. So, dito sa File Location tab, i-browse natin yan. Punta tayo sa This PC. Then, i-click natin yung Data F. Then, yung Programs. Okay. So, under Data F, yun yung SD card natin. Under Programs na folder, doon siya papasok. I-okay natin. Install now. Microsoft Office 10 requires Visual Basic. Okay. Click OK natin. So, sana mag-continue siya, guys. Kasi, inulit ko na to. So, minsan, hindi siya nag-continue. So, may problema ata yung SD card na ipadala sa atin. So, actually nga, nag-request na nga ako ng refund. Pero, inulit ko pa din ngayon. Nag-reinstall ako ng operating system. Then, ito. Try ulit ako. Kanina, in-install ko Microsoft Office 2007.
Ngayon, itatry ko naman itong 2010. Kasi yung 2010, medyo advanced na siya. Hindi na nalalayo sa 2016, 2019, and Office 365. Ayan, installing tayo guys. So, sana mag-continue. Continue ka naman. Okay. Yan, medyo matagal-tagal lang. Anyway, ito yung RAM pala nito. 4 GB na din yung RAM niya. Although, yun nga, yung storage niya nga, eMMC. So, medyo mababa. 16 GB, but in reality, 14 GB lang. So, kasyang-kasya lang yung, yung operating system. Paano ba kung mag-i-install ka ng ibang application, programs? So, yeah, that's why naisip natin. So, na lang tayo ng SD card. Or pwede din naman USB or pwede din naman hard disk. Pero yung SD card kasi, hindi siya masyadong halata kasi nasa loob siya. Yung USB kasi pwede magalaw din, masira agad. Yung external naman, kakabit mo, bibit-bitin mo, tatanggalin mo, so yun. Pero yung SD card kasi, hahayaan mo lang, nandyan lang yan eh. Kapag pinower off mo, sinut down mo yung laptop, then wala ka nang tatanggalin, so yun na. Nandun lang yun guys. Ito siya. Medyo malabo Di makita. As in, nakatutok lang talaga siya sa natin. Monitor. Alright, sige. So, wala naman problema yan. Mamaya papakita ko na lang sa inyo. Alright guys, continue tayo. Ito, natapos na siya. Ayan, so still, yung data F, okay, nandyan naman. And, i-close natin to. Sige, open tayo. Then, naging 422 megabyte out of 14 gigabyte. So, nadagdagan pa din siya. Pero yung location natin, wait lang. So, tingnan natin yung Word 2010. Okay na siya. Ayan. So, don't make any changes. Then, ayan. Okay na. So, mayroon na tayong Microsoft. Okay. So, close natin to. Close natin to. Open tayo this PC. Ganun pa din. Yung data F, tingnan natin. So, under data F, yung programs natin. So, dito pumasok yung natin. Microsoft 2010 applications. So, yung Microsoft Office. So, dito pumasok siya. So, nilagay kasi natin siya sa loob ng programs. Although, ito yung MS cache niya nasa labas. Pero, yan, nakahide naman yan. Nakahide naman yan. So, yung gagawin natin dito para hindi ito magalaw, kapag natapos na tayo mag-install, so, para hindi siya magalaw, i-hide natin yan. Okay. So, ngayon, so, since okay na yung salamat kasi hindi na nag-error pa yung drive F natin. So, yan. So, yung lahat ng natin nandito na sa drive F. Okay? Sunod natin dyan, bawas tayo ng program, control panel muna tayo. So, category